Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4111. Kung ito ay sa nakaraan, Chloe Phoenix ay hindi kailanman naniniwala sa kanya. Ngunit matapos makitang hinayaan ni Mona ang sarili na pumunta sa harap ni Daryl ng gabing iyon sa mga silid na bato, binawi ni Chloe Phoenix ang malaking tiwala niya kay Daryl. I swear nagsasabi ako ng totoo. Mataimtim na tumanggo si Oliver. Yang walang kwentang, Daryl Darby, nakangusong sabi ni Chloe Phoenix, isang malamig na ekspresyon sa kanyang mga tampok. Hindi ako makapaniwala na gagawa siya ng ganoon. Dahil ang Chloe Phoenix ay walang kahit katiting na pagdududa, lumaban si Oliver na panatilihin ang galit sa ekspresyong ito habang ang kanyang dibdib ay kumakabog sa kasiyahan. Masyado siyang magaling. Nagawa niyang itulak ang sisihin kay Daryl sa pamamagitan lamang ng ilang pangungusap, at pinaniwalaan ni Chloe Phoenix ang lahat ng ito. Ako, malapit nang tumalon si Leah sa kanyang balat sa galit at gulat para ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari kay Chloe Phoenix. Ngunit pinigilan siya ng essence of delusion sa kanyang katawan, isang hindi matiis na init na kumakalat sa kanya. Nagsimula ring lumitaw ang mga imahe sa kanyang ulo. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, halos hindi siya makapagsalita. Leah, nagmamadaling lumapit si Chloe Phoenix, nagpasok ng malalim na pulang tableta sa bibig ni Leah. Huwag kang magsalita. Ito ang Red Sparrow Pill. Makakatulong ito sa pagtanggal ng lason sa iyong katawan. Crap! Napalitan ng takot ang ekspresyon ni Oliver. Malalantad ang kanyang kasinungalingan sa ikalawang paggising ni Leah. Hindi yun gagawin, hindi ba? Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na gumawa ng anuman. Nawala ng focus ang isip ni Leah nang kumalat ang kakaibang lakas sa kanyang katawan pagkatapos niyang inumin ang Red Sparrow Pill. Nagdilim ang paningin niya, at agad siyang nawalan ng malay. Tanong ni Oliver sa tonong nagpapanik. Anong nangyari sa kanya? Hindi mo kailangang mag-alala, nanatiling hindi nababagabag ang mga ekspresyon ni Chloe Phoenix. Panipi, isa ito sa mga epekto ng pill. Kung gaano siya nalasan, mas matagal siyang mawawalan ng malay. Kaya iyon ang kaso. Nakahinga ng maluwag si Oliver. Nagpapasalamat siya na hindi agad nagising si Leah. May oras pa siya para ayusin ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, paano niya gagawin iyon? Oliver, noon lang tila may naisip na Chloe Phoenix. Sabi mo sinabihan mo si Daryl Darby. Anong nangyari pagkatapos nun? Napakamot sa ulo si Oliver, nag-iisip habang nagsasalita. Sinama ko si Leah pagkatapos kong sabihin kay Daryl Darby. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Walang salita na tumanggo si Chloe Phoenix. Tingnan natin. Kalmado ang ekspresyon ni Chloe Phoenix, ngunit siya ay kumukulo sa galit. Tinangka ni Daryl Darby na samantalahin si Mona sa silid na bato. Sa kabutihang palad, nalaman ito ni Chloe Phoenix sa oras. Pagkatapos, sinubukan niyang sundan ang kapatid ni Mona. Pinilit ni Oliver na gawin ang sinabi sa kanya. Sige, medyo nabigla si Oliver. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala na ang Chloe Phoenix ay magkasundo kay Daryl. Alam niyang hindi siya pababayaan ni Grant. Malamang na winasak ng ungol ang diwatang kaluluwa ni Daryl at pinatay ito. Hindi alam ni Oliver na nabigo si Grant na patayin si Daryl, at si Daryl ay dinala ng isa sa 12 halimaw na martyr si Morticia Eve. Mabilis na natipo ni Oliver ang libu-libong mandirigmang Black Tortoise. Magkasama silang pumunta sa direksyon ng kuweba sa kanyan. Ano? Ang lahat, kabilang si Oliver, Chloe Phoenix, at ang libu-libong mandirigmang Black Tortoise, ay dumating malapit sa kuweba makalipas ang ilang minuto. Nagulat sila sa nakita, na ikinatulala nila. Si Oliver, lalo na, ay nakatayong nakaugat sa lupa. Ang kanyang isip ay, lubos na blanko. Ang paligid ng kuweba ay tumalsik sa dugo. Ang mga bato ay minarkahan ng malinaw na mga imprint nagpapahiwatig na nagkaroon ng away. Ito ay maliwanag na ang isang trahedya labanan ay naganap lamang. Ano ang nangyari doon? Kumunot ang noo ni Oliver, hindi maitago ang gulat. Pumasok siya sa kuweba upang makitang wala itong laman, na walang palatandaan ni Daryl o Grant. Noon lang, nakita ng ilang mandirigma ng Black Tortoise ang ilang patay na sundalo sa hindi kalayuan. Anong nangyari dito? Nakakunot ang mga kilay ni Chloe Phoenix nang bumalik siya sa kanyang katinuan.
Bumaling siya kay Oliver at sinabing, bakit ang daming patay na sundalo? Nakaranas ka ba ng komprontasyon sa makadiyos na rehiyon pagkatapos mong sabihin kay Daryl? Umiling si Oliver, hindi. Walang paraan na sasabihin niya kay Kilroy Phoenix ang tungkol sa lihim niyang plano kay Grant. Kabanata 4112. Saglit na nag-isip si Kilroy Phoenix sa kanyang tugon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Mula sa hitsura nito, malamang na tumakbo si Daryl Darby sa mga masasamang tao. Bumalik tayo sa bagong teritoryo sa ngayon. Mabilis na tumango si Oliver, isang mataimtim na tingin sa kanyang mukha. Sa loob-loob niya, halos hindi niya mapigilan ang kanyang saya. Ano man ang nangyari doon, walang paraan na buhay pa si Daryl. Siyempre, masaya siya. Sa gitna ng kanyang kagalakan, ipinatawag ni Oliver ang kanyang mga nasasakupan. Kasama sina Kilroy Phoenix at Leia, naglakbay sila patungo sa bagong teritoryo. Samantala, sa kabilang dulo, ilang kilometro sa hilagang kanluran ng Imperial Sky Palace, pinangunahan ni Archfiend Antigonus ang kanyang tropa na wala pang 1,000,000 taong halimaw na magtayo ng kampo. Ilang pag-atake ang ginawa ni Archfiend Antigonus sa huling kalahati ng araw, ngunit lahat sila ay walang bungang mga pagtatangka. Ang Imperial Sky Palace ay mayroong Empress Nua. Higit pa rito, ang palasyo ay napapaligiran ng 3 katutubong formasayon. Nabigo ang hukbo ni Archfiend Antigonus na makalusot sa kanila, gaano man sila kahirap. Sa mga pagkakataong iyon, medyo nagalit si Archfiend Antigonus. Doon sa kampo, nakatayo doon si Archfiend Antigonus, namumula ang mukha. Isang sun plate ng Imperial Sky Palace outline ang nasa harapan niya. Ang sun plate ay nilagyan ng mga marker. Sa katunayan, sinusubukan ni Archfiend Antigonus na itulak ang mga patakaran ng innate formations. Hanggat nasira ang 3 innate formation, maaaring simulan ng halimaw na hukbo ang kanilang pananambang at sakupin ng Imperial Sky Palace. Gayunpaman, ang mga formasayon ay ginawa ng mga sinaunang ninuno. Hindi lamang sila ay malapit na hindi malalampasan, ngunit mayroon din silang walang katapusang mga likas na espiritu. Naiintindihan ni Archfiend Antigonus ang mga formasayon, ngunit hindi niya maintindihan kung paano gumagana ang mga iyon. Tahimik na nakatayo ang ilang demon martyr sa tabi niya, walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Ang tensyon sa kampo ay napakakapal kaya halos maramdaman. T*** kang ina, kalaunan ay sumuko si Archfiend Antigonus sa pagsira sa formation, inihagis ang mga marker sa kanyang kamay sa sand plate. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula sa galit, at ang kanyang init ng ulo ay halos nasusunog. Ganyan nakita ng Archfiend Antigonus ang mga bagay na buhay muli ang halimaw na hukbo at madaling maibagsak ang Imperial Sky Palace. Gayunpaman, nabigo siyang isaalang-alang na ang 3 innate formation ay titigil sa kanyang mga pagsisikap. Hindi yun gagawin. Huli na para gumawa ng kahit ano kung maghintay siya ng napakatagal, at tatapusin ng sinaunang ninuno ang kanilang paglilinang sa pag-iisa. Kagalang-galang na Archfiend. Sa gitna ng galit ng Archfiend, humakbang pasulong si Yuda, isa sa 12 demon martyr. Sa maingat na tono, sinabi niya, bakit hindi na lang tayo umatake sa pamamagitan ng puwersa? Pag-atake sa pamamagitan ng puwersa, naiinip na napangiti si Archfiend Antigonus. Pwede ba gamitin mo yung utak mo? Nakalimutan mo na ba kung ilang lalaki ang nawala sa atin noong huling ginawa natin iyon? Mahigit 200,000. Malaking kawalan iyon. Maghuhukay na lang tayo ng sarili nating libingan kung patuloy nating gagawin iyon. Gusto mo bang buhayin kita ulit? Namula si Judas sa tahimik na kahihiyan. Umatras siya sa gilid. Maya-maya lang may pumasok na figure sa main tent. Ang kanyang makapidyaw hiningang hitsura ay isang matalim na kaibahan sa lamig ng kanyang titig. Si Morticia iyon. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Archfiend Antigonus sa pagbabalik ni Morticia. Sinabi ko sa iyo na patayin ang lahat ng mga sundalong nahanap mo malapit sa Sylphind na bundok. Paano ito nangyari? Kagalang-galang na Archfiend, naramdaman ni Morticia na masama ang loob ng Archfiend. Ngunit nanatili siyang walang takot, nakangiti bilang tugon. Nadala ko na ang karamihan sa mga sundalo malapit sa Sylphind na bundok pababa. Dinalhan din kita ng sorpresa. Isang sorpresa.
Napakunot ang noo ni Archfiend Antigonus, tulad ng pagpukaw ng interes ng iba pang halimaw na martyr. Mabilis siyang nagtanong, anong sorpresa? Napangiti ng mahina si Morticia. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, Honorable Archfiend. Pagkatapos, sinabi niya, dalhin mo siya. Dalawang halimaw na mandirigma ang nagdala ng isang lalaki sa tent. Ang lalaki ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan, at ang kanyang aura ay mahina. Ngunit ang kanyang tingin ay kumikinang na may kapangyarihan. Si Daryl pala, isang tao. Sa isang iglap, ang iba pang mga Fiend Martyr ay nagbulungan. Bakit niya ibinalik ang isang tao? Ano ang pakikitungo sa kanya? Tinawag siya ni Morticia ng isang sorpresa. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Archfiend Antigonus, mamaling upang purihin si Morticia. Nakakabilib, nakakagulat talaga. Kabanata 4113. Patuloy na tumatawa si Archfiend Antigonus habang dahan-daw ang lumalapit kay Daryl. Habang nakatitig sa kanya, sinabi niya, kung hindi ito ang dakilang siyam na langit na sage na itinalaga ng sinaunang ninuno. Dapat ay mayroon tayong malaking kapalaran na magkita muli sa lalong madaling panahon. Nakangiti si Archfiend Antigonus habang nagsasalita, ngunit ang kanyang tingin ay nababalot ng yelo. Hindi kailanman nakipag-ugnayan ng maayos si Archfiend Antigonus kay Daryl, ngunit sapat na ang alam niya tungkol sa kanya. Bago muling isilang si Archfiend Antigonus sa isang nasasalat na katawan, minsan na siyang nagulo sa Imperial Sky na palasyo. Nandoon si Daryl. Siya ang nagpadala kay Archfiend Antigonus sa Ghost World matapos niyang makulong si Archfiend Antigonus sa Devil's Sealed Mirror. Napangiti ng mahina si Daryl sa mga pangungutya ni Archfiend Antigonus habang bumibigat ang kanyang puso. Tapos na siya para nahulog siya sa mga kamay ni Archfiend Antigonus. Kagalang-galang na Archfiend, isang pag-iisip ang tila pumasok kay Morticia. Lumingon siya para tanungin si Archfiend Antigonus. Kamusta ang mga bagay dito sa Imperial na palasyo? Tumigil sa pagngiti si Archfiend Antigonus at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Morticia. Tapos, ngumiti siya. Hindi na kailangang mag-alala, Honorable Archfiend. May plano ako na baka sumuko ang siyam na Heaven Emperor at Empress Nua. Labas na. Kumikislap ang mga mata ni Archfiend Antigonus, nagmamadali siyang hinimok. Tinuro ni Morticia si Daryl. Si Daryl Darby ay hindi lamang ang siyam na Heaven Sage, ngunit siya rin ang Jade Dragon Prince Consort, manugang ng siyam na Heaven Emperor, na imposibleng makapangyarihan. Sinasabi ko na dadalhin natin siya sa mga pintuan ng Imperial Sky na palasyo at i-blackmail ang Emperor sa pagsuko. Kung hindi, sisirain natin ang diwatang kaluluwa ni Daryl Darby. Nagsalita si Morticia na may kumpiyansa na ekspresyon sa kanyang mukha. Iyan ang kanyang manugang. Walang paraan na hindi siya ililigtas ng siyam na Heaven Emperor. Ang iba pang mga Fiend Martyr ay nasa sabik. Ang ganda mo, Morticia. Sino bang mag-aakalang i-blackmail ang Emperor kay Daryl Darby? Genius. Tila nasiyahan din si Archfiend Antigonus na tumawa. Parang plano. Pumunta at tingnan mo. Oo. Sumang-ayon kaagad si Morticia at ang iba pang mga Fiend Martyr, kasama si Daryl. Si Daryl ay napunit sa pagitan ng pakiramdam na hindi mapalagay at walang magawa. Ito ay isang bagay na bihagan at isa pa upang magamit bilang blackmail. Hindi nagustuhan ng siyam na Heaven Emperor si Daryl. Bakit siya pumayag na hayaan si Archfiend Antigonus ang kanyang paraan? Higit pa riyan, maaaring magalit si Archfiend Antigonus sa pagtanggi. Baka patayin niya si Daryl para mailabas ang galit niya. Si Daryl ay naging puno ng kawalan ng pag-asa. Maya-maya, ilang daang libong masasamang mandirigma ang pumunta sa Imperial Sky na palasyo sa ilalim ng pamumuno ni Archfiend Antigonus. Dala-dala si Daryl. Sa Imperial Sky Palace, ang balita ng pagiging bihag ni Daryl ay naglakbay sa Imperial Sky Palace sa lalong madaling panahon. Bilang tugon, agad na tinawag ng siyam na Heaven Emperor ang mga opisyal na makipagkita sa mga masasamang hukbo. Nang makita ang siyam Heaven Emperor at ang kanyang mga opisyal, nanlamig ang ekspresyon ni Archfiend Antigonus. Lumingon si Archfiend Antigonus para sumigaw sa siyam na Heaven Emperor. Bakit ka mag-isa? Nasaan si Nua? Inilibot ni Archfiend Antigonus ang kanyang paligid habang nagsasalita, hinahanap si Empress Nua.
Upang sabihin ang katotohanan, si Archfiend Antigonus ay halos walang pakialam sa Nine Heaven Emperor ngunit inilaan pa rin ang ilang takot para kay Empress Nuwa. Malamig na ngumiti ang siyam na Heaven Emperor. Ang senior kong kapatid ay nasaan man siya dapat. Ang kanyang mukha ay ganap na kalmado habang nagsasalita, ngunit ang kanyang puso ay kumikiliti sa pagkabalisa. Ilang oras na ang nakalipas, bumalik si Empress Nuwa kung saan naglilinang ang sinaunang ninuno sa pag-iisa upang magbantay. Kung wala si Nuwa, ang siyam na Heaven Emperor ay hindi tumayo ni isang pagkakataon laban kay Archfiend Antigonus. Ngunit naglagay siya ng sapilitang neutralidad, sinusubukang ibigay ang impresyon na malapit lang ang Nuwa. Ngumisi lang si Archfiend Antigonus. Hindi niya binalak na umatake sa pamamagitan ng puwersa, gayon paman. Ang kinaroroonan ni Nuwa ay halos hindi mahalaga. Ikinaway ni Archfiend Antigonus ang kanyang kamay. Agad namang lumapit ang ilang halimaw na mandirigma, na may dalang figure. Si Daryl pala. Ano? Nang makita siya, nagtanong ang mga opisyal. Ang Jade Dragon Prince Consort. Hindi ba siya namatay sa Sealed Fiend na bundok? Bakit kasama niya ang Fiend folks? Anong nangyari? Ang siyam na Heaven Emperor ay nakatayong nakaugat sa lugar. Tinitigan niya si Daryl, hindi makapagsalita. Nagsimulang kumulo ang dibdib niya sa galit. Kaya nagsinungaling si Grant. Kabanata 4114. Malinaw na mabuti at buhay si Daryl, ngunit sinabi ni Grant na namatay siya sa blood sacrifice of Fiends. Sa sandaling iyon, si Daryl ay nasa kamay ni Archfiend Antigonus. Iyon ay talagang higit sa kahihiyan. Kung tutusin, si Daryl ay hindi lamang ang siyam na Heaven Sage kundi pati na rin ang kanyang manugang. Si Archfiend Antigonus ay tumawa ng nasisiyahang tumawa nang makita niya ang kanilang mga reaksyon. Sigurado akong kilala mo kung sino ito, siyam na Heaven Emperor. Ito ang iyong siyam na Heaven Sage na naging manugang mo noon. Nakakahiya na nahuli ko siya. Huminga ng malalim ang siyam na Heaven Emperor. Ano ang gusto mo, Archfiend Antigonus? Napatingin siya kay Daryl habang nagsasalita. Ito ay sapat na simple. Patuloy na ngumiti si Archfiend Antigonus. Ibigay mo sa akin ang Imperial Sky Palace, pati na ang lahat ng tauhan mo. Susunod ka sa akin mula ngayon. Nagdilim ang mukha ng siyam na Heaven Emperor sa kahilingan. Ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo gusto ni Archfiend Antigonus na i-blackmail siya para sumuko. Ang Nine Heaven Emperor ay hindi kailanman naging mahilig kay Daryl. Pinakasalan niya lamang si Prinsesa Dorothy sa kanya dahil sa mga pangyayari upang protektahan ang pagmamalaki ng maharlikang pamilya. Sa totoo lang, halos wala siyang pakialam sa kapakanan ni Daryl. Gayunpaman, kung tahasan niyang tinanggihan ang panukala, hindi ba? Iyan ay magiging napakalupit niya. Paano niya mamumuno sa makajos na rehiyon pagkatapos nito? Gayunpaman, ang pagsang-ayon sa kahilingan ni Archfiend Antigonus ay hindi isang bagay na magagawa niya. Ang siyam na Heaven Emperor ay nahulog sa isang dilema. Maya-maya lang, may sumugod na figure. Mukha siyang pagod at pawis na pawis. Ito ay si Grant. Nang makatakas mula sa Morticia, agad na nagtungo si Grant sa Imperial Sky Palace. Gayunpaman, sa kasamaang palad, nakabangga niya ang isang maliit na tropa ng mga halimaw na mandirigma, bahagyang pinipigilan siya. Napabuntong hininga si Grant nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Ito ay si Archfiend Antigonus na. May ilang daang libong mandirigma. May isang lalaki sa harapan ng tropa, hinahawakan ng ilang mga demonyong mandirigma. Daryl. Nalaglag ang puso ni Grant nang makita si Daryl. Kinusat niya ang kanyang mga mata. Akala niya ay hallucination iyon. Nang matiyak na si Daryl nga iyon, nawalan ng masabi si Grant. Gumuhit ng blanko ang kanyang utak. Anong nangyari? Hindi ba pinatay ng Fiend Mortar si Daryl matapos siyang mahanap? Bakit niya siya dinala sa Imperial Sky na palasyo? Walang lakas ng loob na magtanong si Grant habang patuloy pa rin sa paglalakad. Tahimik siyang pamwesto sa tabi ng siyam na Heaven Emperor, nababalot pa rin sa kanyang puso ang pagkabalisa. Pinagtaksilan ni Grant si Daryl sa blood sacrifice of Fiends. Ang huling bagay na gusto niya ay makita ni Daryl ang siyam na Heaven Emperor bilang katotohanan na lalabas. Paparusahan siya sa pagsisinungaling sa isang pinuno kung mangyayari iyon. Sa kabutihang palad, ang mga alalahanin ni Grant ay walang kabuluhan.
Tinataka ni Archfiend Antigonus ang boses ni Daryl. Siyam na Heaven Emperor. Nawala ng pasensya si Archfiend Antigonus nang nanatiling tahimik ang emperador. Nakapagpasya ka na ba? Hahayaan mo bang mamatay ang manugang mo para lang mapanatili ang iyong trono? Naikuyom ng Nine Heaven Emperor ang kanyang mga kamao. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Sa sandaling iyon, humakbang si Grunt at hinarap ang Emperor. Hindi ka dapat mahulog sa kanyang mga panlilinlang, kamahalan. Kalmado at nakatuon ang tono ng ungol, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang tingin. Bagamat kababalik lang, nahuhulaan ni Grunt kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Archfiend Antigonus na i-blackmail ang siyam na Heaven Emperor para sumuko, gamit si Daryl bilang isang pawn. Lumingon ang emperador para makita si Grunt. Nagdilim ang ekspresyon niya. Saan ka napunta, Grunt? Bakit late ka bumalik? Gayun din, si Daryl Darby ay malinaw na buhay at maayos. Bakit mo nasabi na namatay siya sa blood sacrifice of fiends? Ang galit ng Emperor ay positibong kumukulo habang nagsasalita siya. Naramdaman, ang galit ng siyam na Heaven Emperor, bumagsak si Grunt sa sahig, lumuhod. Mangyaring huminahon, kamahalan. Hindi ako nagsisinungaling. Patay na talaga si Daryl Darby. Patay. Halos hindi mapigilan ng siyam na Heaven Emperor ang kanyang galit, itinuro ang isang nakatali na Daryl. Kung gayon, sabihin mo sa akin, kumusta siya ngayon, buhay na buhay. Kabanata 4115. Tumibok ng takot ang puso ni Grunt, galit na gumagana ang mga gears sa utak niya. Maaaring peke ang Daryl Darby na iyan, kamahalan. Kahit na siya ay totoo, nakahanap ng paraan si Archfiend Antigonus para buhayin siya. Ang mukha ni Grunt ay larawan ng sinseridad. Noon pa man ako ay tapat sa iyo, hindi ba, kamahalan? Hinding-hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo. Walang lakas ng loob na magsinungaling si Grunt. Gayunpaman, nang nanatiling tahimik si Daryl habang nagsasalita si Grunt, napagtanto niya na ang boses ni Daryl ay selyadong. Nagudyok yon kay Grunt na magsalita ng walang ingat. Huminga ng malalim ang siyam na Heaven Emperor. Nagiba ang ekspresyon niya, nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Kasabay nito, ang mga opisyal ay mayroon ding hindi nababasang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tama na, ang siyam na Heaven Emperor ay natauhan, tinawag si Grunt. Bumangon ka na, hindi kita masisisi niyan. Ang Emperor ay pumailang lang sa himpapawid, sinalubong ang tingin ni Archfiend Antigonus. Ngumisi siya, wala kang pake sa mga pakulo mo, Archfiend Antigonus. Namatay ang manugang ko, si Daryl Darby, sa blood sacrifice of fiends mo 2 araw na ang nakakaraan. Pinagbantaan ako ng peke, dapat mong isipin. Nakakatawa ka, no? Ang siyam na Heaven Emperor ay hindi tumingin kay Daryl habang nagsasalita ito, malamig ang kanyang kilos. Ang siyam na Heaven Emperor ay labis na nabigla sa kung ano ang gagawin. Gayunpaman, ang mga salita ni Grunt ay tila may napagtanto sa kanya hanggat tumanggi siyang kilalanin na ang lalaking nauna sa kanya ay si Daryl, makakatakas siya ng walang ginagawa. Higit pa rito, hindi niya kailangang mag-alala na maapektuhan ang kanyang reputasyon. Ano? Pulang-pula ang mukha ni Archfiend Antigonus. Ano ang ipinahihiwatig ng siyam na Heaven Emperor? Na ang Daryl Darby na kinuha niya ay pekeng isa. Inabuso ng Emperor ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng hindi pagkilala sa kanyang manugang napakalaking halimaw. Kasabay rin nito, natigilan din si Daryl. Siya ay nakaramdam ng lubos na kawalan ng kakayahan at imposibleng galit. Napakalupit ng siyam na Heaven Emperor. Alam ni Daryl na hindi siya nanggaling sa makadiyos na rehiyon. Ngunit hindi may kakaila na sinubukan niyang pigilan si Archfiend Antigonus na buhayin ng masasamang tao, bukod pa sa pagiging prinsipe consort ni Prinsesa Dorothy. Ngunit ang siyam na Heaven Emperor ay tumanggi na kilalanin si Daryl alang-alang sa kanyang sariling trono at kapangyarihan. Sabay-sabay na galit at nakakatuwa. Sok, mabilis na nag-react si Archfiend Antigonus, malamig ng inisyon. Panipi, hindi lang ang salita mo ang dapat. Kung puntahan. Tapos, nagtaas siya ng kamay. Ihak ang isa sa mga kamay ng siyam na Heaven Sage. Isang halimaw na mandirigma ang humakbang pasulong habang ang mga salita ay umalingaw sa hangin na nag-aantok ng mahabang espada. Sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang braso ni Daryl.
Ang sariwang dugo ay agad na nagpinta sa hangin na umaagos mula sa hiwa. Ang acupoint ni Daryl ay selyado na, at sa gayon ay hindi na siya makasigaw. Ngunit ang sakit ay hindi makayanan, na pinawisan ang kanyang noo at ang kanyang mukha ay namutla habang siya ay nanginginig. Sa loob-loob, si Daryl ay sumigaw ng 1,000 sumpa. Ang Nine Heaven Emperor at Archfiend Antigonus ay talagang walang dugo. Kung si Daryl ay lalabas ng buhay na iyon, walang paraan na hindi siya maghihiganti. Ang Nine Heaven Emperor ay ninisyon lamang ang tanawin sa harapan niya, walang reaksyon. Pwede ba itigil na, yang pagpapanggap, Archfiend Antigonus? Alam kong hindi si Daryl Darby yun kundi isa sa mga lalaking nakabalat kayo mo. Tanggalin ang isang braso, maaari mong tadterin ang kanyang laman sa harap ng aking mga mata, at wala akong pakialam. Itigil na iyan. Inirerekomenda kita na gumugol ng oras sa pagsasaliksik kung paano masira ang innate formation sa paligid ng Imperial Sky Palace sa halip. Ang siyam na Heaven Emperor ay tumalikod upang bumalik sa Imperial Sky na palasyo. Si Grant, gayon din ang iba pang mga opisyal, ay sumunod na malapit sa likuran. Nagdilim ang ekspresyon ni Archfiend Antigonus. Hindi niya inasahan na ang Emperor ay magiging walang puso para hindi napakialaman ang buhay ni Daryl. Ang kanyang pagtatangka sa blackmail ay itinuturing na isang kompletong kabiguan. Bumalik ka sa kampo, malamig na sigaw ni Archfiend Antigonus. Nagzip siya sa direksyon ng kampo na parang isang itim na kidlat. Sinundan siya ng masasamang hukbo, kasama si Daryl. Hindi sila ng ahas na magantala. Bumalik sa kampo, nakaupo si Archfiend Antigonus na nagngangalit. Alam niya na ang siyam na Heaven Emperor ay hindi estranghero sa maling kabaitan, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon siya kasuklam-suklam. Siya ay lubos na walang pakialam kung ang kanyang manugang ay nabuhay o namatay, lahat para sa kapakanan ng kanyang sariling reputasyon. Lalong lumaki ang galit ni Archfiend Antigonus habang iniisip niya ang sitwasyon. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Ang Fiend Martyrs ay nakatayo sa katahimikan. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na magsalita. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.